Lahat po ba meron ng communion element? Okay. Napakahalaga po ng usaping pagsunod. Dahil bakit po pumasok ang kapahamakan sa buhay ng sangkatauhan dahil po sa pagsuway ng isang tao. Subalit sa pagsunod naman ng isang tao din, tayo po ay nagkaroon ng tunay na pag-asa sa buhay na to. Ang sabi nga ng Panginoon Kristo, yung pagkain niya ay pagsunod. Okay? Lahat po may communion elements na. Okay, welcome po lahat sa ating communion. Welcome po sa ating ngayon lang nakarating dito. Meron po tayong bisita. Joel and CJ, welcome kayo sa Home of the Lord Christian Assembly. All the way from other country. Kita po ninyo, sa banal na hapunan, pawang pakinabang. Nandyan po yung pakinabang natin sa kalusugan. Nandyan po yung pakinabang natin sa katatapos pa lang nating pakinggan na mga biyaya at pagpapala. At higit sa lahat, yung pakinabang po na kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan ay nandyan po, nakapackage dyan. Sabi ng Panginoon Kristo in John chapter 4, verse 34, o sa Juan 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. And Matthew 27 verse 26, at pinalaya. Sino ang pinalaya dito? Pinalaya si Barabas. Sino nagpalaya? Si Pilato pinalaya si Barabas, ngunit ipinahugupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Itong susunod pong mga aklat, kabanata at talata na babasahin ko, si Jesus po ang sinabi niya. Ito po kasi madalas naririnig ito sa mga mananampalataya pa. Pero kung tayo po ay matamang nakikinig kay Pastor Buji kapag siya nagpipreach, inuulit niya yung sinabi ni Job ay hindi po yun ang panuntunan na pag ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ay bumabawi. Dito maliwanag na sinabi ng Panginoon Kristo, Juan 10:17, dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Yung buhay niya, iniaalay niya, pero kukunin niyang muli. Hindi po ito yung mga blessing na ibinibigay sa atin pagkatapos sabihin, okay, binabawi. Hindi po siya bigay-bawi. Upang ito, then verse 18, walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. So yun po yun. Yung buhay niya, ibinigay niya para sa atin. Yung buhay niya, ibinigay niya upang tayo po. Yung kanyang naranasan po na napakatinding parusa, itinatwa siya ng kanyang kaibigan o ng kanyang minahal. Ipinagkanulo siya. Nilibak, sinugatan. Yun pong mga hampas na tinamo niya sa kanyang katawan ay sukat ng ikamatay ng Panginoon Kristo. Subalit kailangan maganap na doon siya sa krus, malalagutan ng hininga para sa iyo at para sa akin. At lahat po ng yun ay pinahayag niya at naganap sa kanya. Ipinahayag na po yun sa Isaiah 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay pinugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Gumaling pusa tayo sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Yung buhay natin na walang pag-asa, dahil po sa Kanya, tayo po'y natubos. Kaya po, yan po ang patutuo na pagkilala sa katawan ng Panginoon Kristo upang tayo pong lahat na mananampalataya ay marapat po na maging kaisa at tumanggap ng banal na hapunan. Itaas na po natin ang tinapay. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po sa tinapay na to, Panginoon, na kumakatawan sa iyo, sa iyong katawan.
na sa pamamagitan ng mga latay na tinanggap, ano po, ito naman ay naging dahilan na lahat ng sakit, karamdaman, kahirapan, kakulangan sa aming mga buhay ay nalunasan na po. Na sa pagtanggap natin nitong tinapay na to, namin, Panginoon, ang tinapay na to sa sandaling ito, muli kaming napapaalalahanan na kami ay binigyan mo na ng buhay na masagana, ganap at kasiyasiya. Tanggapin po natin. Taas din po natin ang cup. Panginoon, nandito rin po ang cup na to na nagtataglay ng katas ng ubas, na kumakatawan naman sa banal mong dugo, na kung saan sa pamamagitan nito, Panginoon, lahat ng karumihan sa aming buhay na dulot ng kasalanan, Panginoon, ay nahugasan na. At ito rin ay nagpapaalala sa amin at sa dyablo na walang ibang nagmamay-ari sa amin, kundi ikaw, Panginoon Kristo, at ang aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa dakilang pag-ibig na yan. In Jesus' name. Take na po natin. You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There on the cross of Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed.
I